anuman ang ginawa ninyo sa aking kaliit-liitan, ay ginawa ninyo sa akin. Magpanalangin kayo, magpaalalahanan, at mag-igang kayo sa isa't isa. Malapit na akong dumating, nais kong makita ang pag-ibig sa inyo. Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato sa inyong kapatid. Pinaparanas ko na sa inyo kung ano nagaganap sa aking kaharian. Yun lamang sumusunod sa aking salita nang mayroong katapatan at pagpapakumbaba ang siya ko lamang ililigtas. Laging sumayo ang aking pag-ibig at huwag ninyong pabayaan ang inyong mga sarili na kumilos ang inyong lumang pagkatao. Amen, mga kapatid. Good morning. Narinig ko yung isang prophet nagsabi, magpanalanginan kayo. Yan ang message sa atin ng Lord. Maging prayerful tayo. Maging mapanalangin tayo dahil nasa huling araw Yan ang susi ng spiritual na buhay. Kung hindi ka magiging mapanalangin, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Kasi sabi ng Diyos, yung dumadalangin sa akin, meron pananampalataya. Lumalapit siyang naniniwalang meron Diyos na tutulong sa kanya. Noong araw, lahat tayo, hindi tayo mapanalangin. Nagpe-pray tayo pag nasa oras ng kagipitan. Pag merong aksidenteng naganap, pag meron kang napakatinding pangangailangan, nagpe-pray ka sa Lord. Pagkatapos na, wala na. Pero ngayon naging Kristiyano tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapanalangin. Katulad ng Panginoong Jesus, na uuubos yung kalahating araw niya sa panalangin, magdamag yun. Pagbaba niya, galing sa bundok, magmi-ministeryo na siya. Pagdating ng lubog ng araw, magpe-pray na siya hanggang magdamag na yun. Lagi siyang humihingi ng tulong sa Ama. Si Jesus Christ na yun, ha? At natuto ang Panginoong Jesus na sumunod sa mga bagay na natiis niya. Kasi nasa katawan tao siya. Kaya lang, yung buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Kaya, nasa Kanya yung buong kapuspusan ng Diyos, kaya madali niya nagagawa ang pagsunod sa Ama. At lahat ng sinasabi ng Ama, yun ang sinasabi niya. Kasi meron nakasulat sa Bible na ang panalangin ng matuwid, dinidinig ng Diyos. Kung lahat tayo nananalangin at sanay tayo mag-pray, siguro minsan naman makakatapat kang ikaw matuwid. Kaya kung 2 o 3 lang ang sinabi ng Diyos, kasi kung 2 o 3 nagpe-pray sa kanya, matuwid, didingginan niya kung lahat tayo mapanalangin, ang buong iglesia mapanalangin. Alam niyo, yan ang karakter na binuo ng Diyos sa akin. Wala ako niyan Kasi ako, pastor na, hindi ko pinag-pray members ko Pero mo sa akin nakakita ng pastor, hindi pinag-pray ang member. Hindi ko pinag-pray. Ang ginawa ng Diyos sa akin, alam niyo, in-stroke ako. Stricken yung katawan ko. Baldado. Hindi ka makakagalaw kung hindi nasa stretcher ka o kama. Ano gagawin mo sa kama? Lagi ka nakahiga, di ba? Nung pala, tinuturuan ako ng Diyos na manalangin. Kasi ano gagawin mo doon sa kama? Hindi ka kausapin mo ang Diyos, mananalangin ka na mananalangin. Idinidevelop sa akin yung magiging mapanalangin. Kaya walang maliit o malaking bagay sa akin. Ipinag-pray ko lagi. Alam niyo, pag yung naglalakad ako dyan, kasi pagdating na umaga, pag-gising talagang tamad na tamad kang mag-exercise, tamad na tamad kang maglakad. Pero kailangan labanan yung katamaran. Hindi, I have to go. Lord, tulungan mo akong lumakad. Lalakad ako. Kasi dati na ako na-stroke Pilantod na ako Disabled na ako, ba't nakalakad pa ako? Kasi pinili kong maglakad sa tulong ng Diyos. Lord, palakarin mo ko, gusto kong lumakad. Kaya pag ako, at least kahit 10 minutes, nakakalakad ako araw-araw. Iikot ako dyan sa may Bibliotech. Madadaanan ko doon yung mga taong, mga nabubuhay lang, pamumulot ng basura. Hindi mga naliligo, nakahiga sa gutter. Lagi ko Lord, mahabag ka naman dito sa So ikaw, pag mapanalangin ka, alam mo, lahat ng makikita mo, ipag-pray mo, pag kailangan ipag-pray. Kasi mapanalangin ka, lalo sa pamilya. Halimbawa, ang anak mo, umalis ng bahay. Lagi kang munang pinag-pray ka agad yun. Pag na-ipag-pray mo, okay na. Kasi didinggin ng Diyos ang panalangin mo, kasi prayerful ka nga Matuwid kang tao Mapanalangin ka. Alam niyo si Cornelius, ano yun centurion yun Nakita ng Diyos, mapanalangin siya, mahabagin, nagpapakabanal-banal. Sinugo si Pedro para sa kanya, para maging Kristiyano.
At nagpakita ang anghel din kay Cornelius. Nasabi, papuntahin mo yung tauhan ko sa lugar ng hanapin mo si Simon Peter. Si Simon Peter naman, yun din ang message ng Lord sa kanya. Kaya talagang perfect na perfect yung timing eh. Naging Kristiyano si Cornelius, pati lahat ng buong sambahan niya, pati mga sundalong under niya, iba. Tapos po sila ng Espiritu Santo, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Pag nakita ng Diyos na mapanalangin ka, ikaw ang mabisang instrumento ng Diyos. Yung mapanalangin. Kasi pag mapanalangin ka, ibig sabihin, wala ka inaasahan, kundi ang Diyos. Kaya nung maestro ko, mga kapatid, alam nyo, kahit hanggang ngayon, pag umiihi ako, umiebak ako, nagpe-pray pa ako. Lord, paihiin mo po ako, paibakin mo po ako. Lord, palakarin mo ko dito. Lord, idikit mo ko sa linya, ha? Huwag ka kumabangga ng tricycle. Sa awa ng Diyos, lagi naman nakakabalik ako, mga 10 minutes, nakakapaglakad ako. Pag uwi ko dito, makapag-i-stretching pa ako, makakapag-exercise pa ako. Tapos makakagawa pa ako ng kasuka-suka juice ko. Yung sarili kong ingredients na kasuka-suka juice. Yun ang nagpapalakas sa akin, through prayers. Kasi lahat ng gagawin mo, ihahabilin mo sa Diyos, gagampanan niya eh. Sinasabi ng Bible, ihabilin mo sa akin ang iyong lakad at papapangyarihin ko. Sapagkat ang panalangin ng matuwid, dinidinig ng Diyos. James 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kahit ano pa sakit nun, kahit cancer pa yun o ano ba, ipag-pray mo. Walang imposible sa Diyos. Pag dinil-egot to matuwid ka, dinidingin ng Diyos yun. Eh ilan tayo? Ang dami natin ah. Halos 30 tayo. 30 ba? O 22 pa. Marami na tayo. 2 or 3 nga lang, hanap ng Diyos, okay na eh. Sobra pa tayo sa 2 and 3. Ang hinahanap niya, maging mapanalangin. Pray to one another at manalangin kayo ng lahat ng uri ng panalangin. Kaya merong gift of tongues eh. Kasi yung gift of tongues, hindi kayang harangin ni Satanas yun. Kasi Espiritu Santo na nanalangin sa Ama eh. Hindi katulad ni Daniel, nung mag-pray siya, hinarang ng demonyo yung Prince of Persia. Hinarang ni Satanas yung prayer niya, kaya na-delay ng 21 days. Ngayon, isinugo si Gabriel para tulungan. Kaso hindi na kaya ni Gabriel. Isinugo si Michael. Doon talo na si Lucifer. Kasi napakalakas ni Michael. Yan ang talagang panlaban ng Diyos kay Satanas eh. Kaya sa tribulation period, ibabaksak na ni Michael si Lucifer dito sa earth eh. Ipoposes niya ngayon yung Antichrist. Kasi konting-konti na lang ang panahon ni Satanas eh. Kaya ito nagwawala eh. Kung ikaw mapanalangin, sabi ng Panginoon, watch and pray. You will not fall into temptation. So manood ka lang. Huwag kang sumali ba, may nagugulpihan, manood ka lang. Huwag kang pumunta doon sa kanila o awatin yun. Dahil sabi ng Diyos, parang asong ulol yan. Kapag may nag-aaway, huwag kang papasok sa gitna, ikaw ang mamamatay. Marami ng kasong ganyan. Siguro sa kagustuhan niyang tumulong sa barkada o kaibigan, pumapagitna siya, wala siyang alam sa Bible. Bandang uli, siya patay, siya nasaksak. Huwag kang makikialam. Matuto tayo maging matahimik and see the salvation of the Lord through prayer. Kaya nga si Elijah, kita mo, through prayers ginawa niya. Pinapatay siya ng buong Israel eh. Katulad ni David eh. Kaya wala siyang ginawa, kundi wala na siyang makain. Una, pinakain siya ng Diyos ng uwak. Nag-supply ang uwak. O pagkatapos mag-supply, naubusan na yung supply ng uwak, dinala na siya doon sa balo, sa iglesia. Hindi na mauubusan ng ng sibada at saka langis. Basta unahin mo lang ako, sabi ni Elijah. Ang ginawa ng balo, inuna si Elijah, hindi sila naubusan ng biyaya at pagpapala. So sa panalangin, sa panalangin, malaki nagagawa mga kapatid. Lagi lang tayo magpe-pray. Huwag mong sabihin maliit ang pagpe-pray mo o hingi ka ng malaki o parang imposible. Huwag kang matakot mag-pray. Napakalaki ng Diyos natin. Pray big. He is a big God. Yung mga imposible, i-pray mo, kaya na yun eh. Basta magtiwala ka lang. Huwag kang matakot. Pray lang ng pray. Pag lilehas ng mesa, maglehas ka. Hanggat sa masanay ka maglehas. Gumaling o hindi, sanay ka maglehas. Ganon din ang prayer. Dinggin man ng Diyos o hindi, sanay ka mag-pray. Ang ginagawa ng Diyos dito, training us to pray. Kaya naglagay ng every Thursday. Every Thursday, nagpe-pray tayo eh. Kasi patindi ng patindi kasi ang mundo eh.
Kailangan maipag-pray natin ng presidente natin para makapabuhay tayo mapayapa. Kasi hawak na ni Satanas yan lahat ng hari sa buong mundo. Buong United Nations, hawak ni Satanas yan eh. Pag hawak mo lahat ng presidente, hawak mo rin ang lahat ng bansa. Kaya magkakaroon ng one world religion eh. One world currency. New world order. Pamumunuan ng Antichrist. Ang iglesia, ang hinahanap ng Diyos na magpe-pray. Lahat ng makikita mo, kahit hindi mo kilala, ipag-pray mo. Nakakita ka ng matandang ubod ko, ipag-pray mo. Na mapagpala. Kasi dingdingin ng Diyos yun eh. Kasi ang pinag-pray mo, kalooban niya, mahal niya nga mga dukha eh. Kahit ano hingin mo, walang imposible. Kasi na-experience ko rin yan eh. Nung turuan ako ng Diyos maging mapanalangin, nung ma-stroke ako, kailangan ka pa bang i-stroke? Si Jacob, nung ma-stroke si Jacob, natutong manalangin eh. Di ba nakipagpunyagin siya doon sa angel? Ang sinisipat, pinakikita na nagpe-pray si Jacob hanggang hindi niya na-receive yung blessing. Ay, di natalo yung angel. Sabi ng Diyos sa kanya, mula ngayon, hindi ka natutawagin Jacob, kundi Israel. Nagtagumpay ka eh. God rules. Ang Diyos ang naghari. Kaya ikaw ay si Israel na. Kaya naging si Israel na siya through prayers. Kasi natatakot siya kay Esau eh. Kasi may atraso siya eh, baka patahin siya eh. Eh nung mapilay na siya, no way. Hinawakan yung pigi niya, napilay siya, pilantod na siya, na-stroke siya. So, nag-pray na lang siya na nag-pray sa Diyos. Ang nangyari, imbes na patayin siya ng kapatid niya, niregaluhan pa siya. Kasi may offering din si Jacob sa kay Esau eh. Maraming hayop na offering. Yung pala siya pa rin ang bibigyan ni Esau, kinan nyo. Dahil sa pagiging mapanalangin ni Jacob, pinagpala, imbis na si Jacob ay gagantihan, pinagpala pa siya nung gaganti sa kanya. Pero ipinilit din ni Jacob na tanggapin, kasi nga may atraso. So, yun ang susi, mga kapatid, maging mapanalangin. You watch and pray. Manonood ka lang naman eh. Kasi pag sumama ka, madadamay ka dyan. Halimbawa, nanonood ka ng soap opera. Napapanood mo, eh yung bida, gustong-gusto mo, inaapi lagi. Ikaw naman umiiyak, ba't sumasama ka doon? Nanonood ka, sumama doon sa drama. Drama yun, sumama ka. Mahina ang emotion mo. Hindi mo kontrolado. Manood ka lang, ang Diyos tinan niya, nanonood lang. May emotion ba siya sa panonood? Wala. Tinutunghayan niya lang ang mabuti at masama sa lupa. Ibibigay niya yung emotion niya pag oras na. Yung tinatawag na wrath of God, yung galit ng Diyos. Yung emotion ng Diyos, may araw yun eh. Kaya there is time for everything. Kaya ang buhay natin, weather. Winter, spring, summer, or fall. Iginaya ng Diyos sa season ng sa season, iginaya buhay natin. Weather. Hindi naman laging winter ang buhay natin. Lagi ba nag-i-yellow buhay mo? Hindi naman eh. Mag-aaraw din, merong summer. Hindi naman lagi summer. Mag-ano ka, merong fall eh. Meron din magdadating sa buhay natin na fall. Magbabaksakan din. Magkakagastos tayo. Magkakaproblema tayo. Pero in everything, give thanks for this is the will of God. Huwag kang magpe-pray. Lagi kang magpe-pray. Kasi alam nyo, walang masamang nangyayari sa atin. Bakit? Di ba sabi sa Romans 8:28? Sa ikabubuti na umiibig sa Diyos, sa ikabubuti, masama man o mabuti. O kita mo, tinan mo yung word na yon. Masama man o mabuti nangyari sa ikabubuti, o asan na masama doon? Asan na masama doon? Halimbawa, na-stroke ako, tingin mo masama di ba? Eh bakit nakabuti sa akin? Hindi walang masama sa stroke. Kaya pag ano nangyari sa iyo, tanggapin mo na, love, accept all things, and you can endure all things. Fight a good fight of faith. Huwag kang titigil ng pananampalataya, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Sabi sa Hebrews 10, kasi minsan lang tayo mabubuhay. Minsan lang yung faith na ibinigay, hindi na uulitin yun. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang pananampalataya, malalaki makagaya ng buto ng mustasa eh. Kitang-kita yung, merong nakikita ang faith talaga. At nakakamit yan through prayers. Kasi Diyos ang gagawa eh. Yung dinadalangin, pakitapat mo nga sa akin. Nakakalimutan ko itapat sa akin. Pinagpapawisan na naman ako. Basahin natin itong Hebrews 10, 35 to 39. Huwag nga inyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala.
sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyo magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. So, tinitraining tayo ng Diyos na magtiis. Si Kristo, yun ang training sa Kanya, sa Hebrews 5:8. Dahil sa mga nangyayari sa Kanya, natiis niya lahat, kaya siya natuto. Sumunod. So, natututo tayo sumunod sa mga bagay na natitiis natin. Paano ka makapagtitiis? Bibigyan ka ng matinding problema. Bibigyan ka ng nakakatakot na sitwasyon. Dadaan ka sa mabigat na pagsubok. Nasa ganoon, makagawaan ko sa iyo ng pagtitiis at makagawa ng sakdal na gawa. Kaya huwag kang magtaka kung bakit nangyayari sa iyo yung bagay na huwag mong intindihin yan. Halimbawa, may dumadaang bagyo. Di panoorin mo. Ba't ka sasama sa bagyo? Di panoorin mo. Tingnan mo. Ngayon, maging alert ka naman. Baka mamaya merong yero lumilipad eh. Panood ka doon sa safe na lugar. Who is the safest place? God. Iasa mo sa Diyos at lahat. At turuan, Lord, saan ako pupwesto? Bumabagyo. Tuturuan ka ng Holy Spirit kung saan ka pupwesto. Lahat ng bagay, pray. Lahat ng bagay, hingin mo. Eh, sabi ni Cristo, hindi kayo tumatanggap, hindi kayo nagpe-pray eh. Mag-pray nga kayo at tatanggapin nyo ang anumang ipag-pray nyo pagkat ako'y papa sa Ama. At gaganapin ng Ama lahat ng prayer. Through me. Kaya nga natapos na ni Cristo ang landasin eh. Kung sumatomes na. Binigay na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At binigyan tayo ng kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, magagawa na natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumapariti darating at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano yung mabubuhay sa pananampalataya? Para kang agila. Di ba pag bumabagyo, lumilipad pa rin ang agila sa taas? Di ba walang kinatatakutan ng agila? Nakakalipad siya kahit grabing barko. Bagyo. Ganun ka, maging agila ka. Kahit anong klaseng pagsubok yan. Kahit ano nagaganap sa'yo, lilipas yan. Maaaring winter nangyari sa'yo, nag-i-yellow buhay mo. Okay lang yun. Magkakaroon naman ng summer eh. Hindi naman laging mainit na iitim ka. Magkakaroon din ng spring. Magkakaroon din ng pag-spring o pag-usad ng mga halaman. Pero mayroong fall sa buhay natin. Hindi naman laging ikaw talagang masaya buhay mo. Maglulungkot ka rin. Hindi naman laging maraming pera ka. Maubusan ka rin ng pera. Merong fall. Merong taglagas ang buhay. Panoorin mo lang. Huwag ka sumama. Halimbawa, may nag-ihurumintago dito. May dalang itak, nag-ihurumintago. Ano gagawin mo? Di panoorin mo. Huwag kang lumapit. Huwag kang sumama. Pag sumama ka, ikaw ang tagain niya. Akala mo kung sino ka, tagain ka na. Manonood lang tayo. Tingnan mo ang Diyos, watching from a distance. Manonood lang siya. Pinapanood niya ang matuwid at ang masama. At inaalagaan niya tao. Kaya kung lagi kang tumatawag sa Diyos, lagi ka nagpipray, didingin ka ng Diyos. Sigurado, huwag ka lang maatras ng pananampalataya. Hindi ka kalulugdan. Ngunit tayo hindi dito sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi dito sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So, minsan lang yan ibinigay ang faith eh. Panghawakan mo mabuti ang faith na yan. Kasi genuine faith yan. Deep of faith yan. Yung mga tao, wala namang pananampalataya yung iba eh. Pero tayo, binigyan tayo ng pananampalataya. Kasi kita na ng Diyos pa eh. Hindi pa nililikha ang langit at lupa. Ilalala na niya yun sa Kanya. Nakita niya tayo. Isinulat tayo sa aklat ng buhay. Nung isulat tayo sa aklat ng buhay, meron siyang panahon kung kailan Kanya tatawagin. Nung tinawag tayo ng Diyos, naging Kristiyano tayo. May panahon para i-develop ka. Para mag-mature ka. Maging matibay ka. Para kang agila. You will not faint. Hindi ka manghihina. Matibay na matibay ang faith mo. Napakalakas ng pananampalataya. Diyos ang gumagawa nun. It is through prayer. Excuse me. Alam niyo nung araw, pinapagalitan ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, mag-pray ka nga. Sabi ko, hindi ko kailangan niya. Kaya-kaya ko lahat ng bagay. Hindi ako nagpe-pray nung unbeliever ako. Sabi ng nanay ko, mag-pray ka nga, hindi ka nagpe-pray. Eh ngayon, pwede ko sabihin sa patay na nanay, ikaw kaya, nag-pray ka kaya ng tamang prayer. Galit na galit siya nung araw sa akin eh. Hindi daw ako nagpe-pray.
Nung hindi niya alam, nung maging Kristiyano ako yung talaga prayerful. Walang bagay na hindi ko lahat ng makita ko, pinagpe-pray ko eh. Yung walang kakwenta-kwentang bagay, pinagpe-pray ko yun. Lalo na yung higit na bagay. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid, may prayer warrior kayo ako. Kahit ano nangyayari sa iyo, may cancer ka, ang higpit na sitwasyon mo, relax ka lang, chill. See the salvation of the Lord. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan ng prayer. The prayer of faith. Kaya nga, binigyan tayo ng gift of tongues eh. Kasi yung gift of tongues, napakahalaga niyan. Yan ang magpapagibay sa sarili mo. Pray in tongues lagi. Halimbawa, naglalaba ka. You pray in tongues. Nanonood ka ng TV, you pray in tongues. Habang nanonood, kaya mo naman yung multitasking eh. Nakakagawa ka nga ng multitasking sa kung saan eh. Basta kahit saan ka na doon, pray without ceasing. Hanggang sa masanay, ang importante dito, masanay ka mag-pray. Karakter ni Kristo yan eh, sanay mag-pray. Alam niyo ba na kapag ikaw nagsasalita sa sarili mo, you are praying? Alam niyo ba yun? Pag may iniisip ka, alam niyo ba you are praying na? Kasi yun yung ikaw mismo eh. Ikaw mismo yun eh. Umiiyak yung kaluluwa mo eh. Nararamdaman mo yun ng spirit mo na umiiyak yung kaluluwa mo kasi nga nahihirapan ka. Pero hindi mo napapansin yung mind mo nagpe-pray. Yun yung tunay na ikaw na develop na pagiging prayerful. Napaka-importante ng prayer mga kapatid. Iyan ang buhay ni Kristo na ibinabahagi sa atin. At nagawa lang yan kapag mahina ka. When we are weak, God is strong, sabi ni Pablo. Magyayabang ako, ipagyayabang ko yung kahinaan ko. Dahil kapag ako'y mahina, malakas ako. Hindi katulad ng Pariseo, di ba? Nag-pray yung Pariseo eh. Nakita yung maniningil ng buwis. Sabi ng Pariseo, Panginoon, ako po'y napakabuting tao, nag-iikapupo ako lagi. Hindi katulad ng taong yun. Padagong-dagong pa sa Sino yung inalugdan ng Diyos? Yung maniningil ng buwis, dinagagukan na sarili dahil makasalanan siya. O yung Pariseo, yung self-righteous. Hindi papasok sa langit ang self-righteous. Hindi mo na kailangan si Kristo eh. Kaya mo eh. Kaya mo magpakabanal, kaya mo maging mabuti. Wala nga mabuti kahit isa. Lahat nga sinungaling. Tapos ikaw nagyayabang ka. Kaya ngayon madaming hindi nagiging Kristiyano. Bakit? Self-righteous. Turuan mo, tulungan mo, mas marunong pa sa Diyos yun. Kasi bakit? Carnal mind. A carnal mind cannot obey God's word. So you must be born again. Lahat tayo carnal mind, lahat tayo makasanlibutan. Lahat tayo makasalanan. Hindi mo pwede sabihin, ikaw ay karapat dapat. Walang karapat dapat. Kung meron sana, di sana ikaw ang ipinako sa krus. Kung ikaw pala sana karapat dapat, hindi na bababaan Diyos para maging tao. Magmula tayo kay Abraham. Ba't si Abraham hindi napili? Si Jacob, si Isaac, si David, lahat ng man of God, lahat ng propeta, ba't hindi pinili yun? Hindi nga pwede. Walang taong pwedeng maialay sa krus na banal, mabuti, banal. Si Kristo lang. Kaya si Kristo, lumikha ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na katawan. Nilimlima ng Espiritu Santo si Virgin Mary. Virgin nga, naglihi. So, hindi parang ng tao. Hindi sperm cell, hindi egg cell. Through the power of God. Kaya yung katawan ni Kristo, walang bahid dungis yun. Walang kasalanan. Yun ang karapat dapat ialay. Yung katawan na ang salita, naging katawan. Yun lang ang pwedeng ialay. So, nung maialay na ni Kristo, at kung saan loob na ginawa ni Kristo yun. Kasi He is God, He is a part of God. He is part of the Godhead. Sa pasimula pa lang, nandun ang salita. At kasama na ng Diyos sa salita. Sa simula pa lang. So, nung maging tao si Kristo, doon, pinapatay pa rin siya ni Satanas. Kasi sanggol pa lang, pinapatay na hindi pwede patayin, kailangan lumaki. Kasi hindi, maipapako mo ba sa krus yung sanggol? Anong malay mo sa kasalanan? Anong malay mo sa katwiran? Tanga talaga yung si Lucifer Sanggol pa lang si Kristo, pinapapatay na Pero akala niya, nagtagumpay siya nung malaki. Hindi niya alam, sabi ni Kristo, I commit my spirit, God. Consumatum est. Late na si Satanas. Huli ka na, Satanas. Tapos na. Tapos na yung istorya. Tapos na boxing. Talo ka na. Kaya nga bumaba siya sa kalaliman. Ipinreach niya. Talo na si Satanas. Nakanker niya yung kamatayan
Excuse me. Kaya sabi, ang lahat ay sasamba kay Kristo sa ilalim ng lupa, sa lupa at sa langit. Yung mga nasa langit na mga anak ng Diyos, nagsasabi ng Jesus Christ is Lord. Tayong nandito sa lupa ng mga buhay. At yung mga nandito sa ilalim ng lupa ng mga suwail na espiritu, sinasabi din nun that Jesus Christ is Lord. Lahat ng may dila magsasabi na si Jesus. Lahat ng may dila, aso, si Banaya, magsasalita yan, Jesus is Lord, may dila yan. Sabi ng Diyos all shall confess that Jesus Christ is, lahat ng may dila. Yung bang isda may dila? May dila ba? Hindi ko napapansin ng dila. Minsan nga, checking ko isda. Ngipin lang nakikita lang. May dila ba isda? Ay, lapo-lapo lang. Okay. Basta lahat ng may dila, magsasabi si Jesus Christ and Lord. Jesus Christ is Lord. At tagumpay na Kakita mo nung ilipat ni Kristo yung mga demonyo doon sa baboy. Di ba sabi nung natin ng mga legion, dadalhin mo na ba kami doon? Kakatulan na ba? Pwede ba doon kami sa baboy? So alam nila kilala nila si Kristo Kilala ng demonyo si Kristo at kilala ng demonyo ang may Espiritu Santo. Alam niyo ba na napakataas ng aura natin o yung spirit natin sa iba? Hindi niyo napapansin niyo pag napupunta kayo sa ibang tao, napakagalang sa inyo. Pero usigin kayo nun, yung magalang na yun. Kasi yung spirit nila, hindi kaya yung spirit natin Natatandaan ko yan sa assessor nun Nagkakagulo sa assessor. Dumating ako. Sabi ko payroll na saan yung page 2 ko? Page 2. Maya-maya sabi nung natin, walang kukontra sa inyo, may kumukontra sa inyo. Sabi ko, ano yun? Meron daw kumukontra sa inyo. Ba't yan? Mamumula. So, ibig sabihin, nadidiscern ng demonyo yung spirit mo. Huwag daw kontra. Ibig sabihin, nakokontra siya yung spirit na sa akin. Hindi niya kaya yung spirito na sa akin. Sabi ng Diyos yun He that is in you is greater than he that is in the world. Kaya kung mapapansin nyo, hindi nyo kilala, tinutulungan kayo. Maraming beses na ako dyan. Hindi ko kilala, tinutulungan ako. Tingnan nyo, hindi lang ako matulungin ng Pilipino. Meron din talaga hindi tumutulong. Pero gumagawa ang Diyos sa atin. God do His work in a very mysterious way. Hindi ka pababayaan ng Diyos, tandaan mo. Lalo na kapag nag-pray ka na. Rumirihis mo sa langit ka agad yun Ting! Pag narinig na ng Ama ang prayer mo, ting! Okay na kaagad yun, magsusugo na ng anghel yun. Para ganapin ang panalangin mo. Kita mo si Daniel. Si Daniel, 3 times a day ang prayer niya. Schedule ng prayer niya, umaga, tanghali, hapon. Si Daniel. Kayo, ano yung schedule ng prayer niyo? Mapanalangin na ba kayo? Ako, ang schedule ng prayer ko, pagkagising ko, kahit anong madaling araw yun, kahit alas 2, 1:30, usually yun ang gising ko, from 2 to 4 Laging yun ang circadian rhythm ng gising ko Tapos ang dami nagsisilabasa sa internet yan tungkol sa gigising ka ng madaling araw, kasi ganito, ganyan, kung ano sinasabi. Iisa lang yun Nagising ka, para luwalhatiin mo ang Diyos, mag-pray ka. Yun lang ang message nila, mag-pray ka. Kaya ka nga nagising ibig sabihin, conscious ka. O mag-pray ka na. So araw-araw magiging habit mo yun. Kapag nagigising ka na, habit mo na yun, magpe-pray ka na diyan, iisa-isahin mo kapatiran. Kasi kailangan prayer natin, specific, para effective. Sabi ng Diyos kung hihingi ka ba ng isda, bibigyan kita scorpion. Di ba hindi? Kung hihingi ka ng tinapay, bibigyan ba kitang bato? Di ba hindi? Kung ano hinihingi mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Humingi nga kayo, at pasalamatan nyo na natanggap nyo na. Ako nung araw, kasi talagang hirap kami sa biyahe ni Baby. Lagi kami sa ospital Kada ako iikot ng Evergreen, meron Fortuner na nakatigil dun Kada ako dadaan yun, hihipuin ko, sabi ko, you are mine. Someday you are mine. Nangyari nga yun. So ibig sabihin, there is power in prayer by faith. You confess your faith, sabihin mo. If you confess by your mouth that Jesus Christ is Lord, you shall be saved. Bakit kailangan ng confession? Because there is power in the Word. The Word is power. Kaya kapag ikaw nagsalita ng isang bagay, siguraduhin mo.
na naluluwalhati ang Diyos. Sapagkat sa bawat salitang sinalita mo, pagsusulit mo. Kaya nga sabi ng Diyos do not use the name of God in vain. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Di ba tinanong ni Moses, ano po ang pangalan niyo? Ano sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo, ako nga. I am what I am. So ang pangalan ng Diyos, I am. Lagi nauuna, kaya sabi ko mananalangin kayo, Ama na nasa langit. So pag ikaw nagsasalita ng isang bagay, nagpe-pray ka na noon. Lalo na pag sinasabi mo, I am. Ngayon, yung may kabuluhan na sabihin mo, I am healthy, I am wealthy, I am blessed, I am healed. Sasabihin mo yun. Kasi there is power in the word. Ginawa na namin yun, experiment. Ako mahilig ako sa ganyan, yung may tawag doon, napapanood doon ng araw, yung ibubunyag mo kung yun yung kalokohan o hindi. Mythbuster. Myths lang ba to o hindi? Para malaman mo, i-prove mo. Hindi gumawa ako ng bigas, magkasindami, nilagyan ko ng tubig. Nilagay ko sa magkaibang nilagyan ko ng good tsaka bad. Sabi ko sa kanila, Peter, John, Dembo, Daniel, baby, kada kayo dadaan sa ibabaw ng ref, may nakalagay doon na 2 baso, meron doon tubig at saka bigas. Doon sa bad, puro bad ang sabihin mo nga. Doon sa good, puro good ang sabihin mo. Kahit kada kayo dadaan doon, kada ako dadaan, sabihin ko sa God, you are not good. You are bad. Pag doon sa, you are good, you are blessed. I love you are lovable. Alam nyo, pagkaraan lang ng 1 linggo, tinignan ko, yung pinagsasabihan ng bad, naging itim. Pero yung sinasabihan ng good, walang nangyari, puti pa rin. So there is power in the word. Kaya don't say bad words, lalo na sa mga anak nyo. Sasabihin ka, i-compare mo pa. Ang bubo-bubo mo naman, yung kapitbahay nga natin, galing-galing. Scholar pa yun Ba't ikaw tamad-tamad mo? Wala kang kwenta. Naku, na-absorb ng pagkatao ng bata yun. Papangit yung anak mo, mabobobo. Sabi mo, bobo. Pero pag sinasabi, you are good, you're okay. Don't say bad word. Kasi ang Diyos natin, do not say no. He always say yes. He is an affirmative God. Lahat na sasabihin mo, sasabihin ng Diyos, yes. Amen God siya. Amen come Lord Jesus sa iglesia natin. Amen people tayo. Hindi no. Kasi tiri mo, sample sasabihin mo, Panginoon, ang hina-hina ko nga Ano sasabihin ng Diyos sa'yo? Mahina ka. Yun na sabi mo. By your words you are justified, by your words you are condemned. You are what you think. Kung ano iniisip mo sa sarili mo, yun ka. Sabi mo, mahina ka, di mahina ka. Panginoon, malakas po ako, magaling ako. Malakas ka, magaling ka. Gagaling ka, hindi ka makakasakit. Lalo na kung puro tubig tayo. Tubig at prutas, kasi prutas, puro tubig din yan. Huwag lang yung mga fruit juice sa mga mall, sa mga tindahan, katakot-takot na mga artificial sugar yun Tsaka additives, napakarami. Yung pure na prutas lang, mas maganda kainin mo para may fiber. Kasi ako, hirap ako magmunguya, pustiso ko. Ginujuicer ko, pero mas maganda, kainin mo talaga din para yung fiber. Halimbawa, katulad ng mansanas, i-ginujuicer, kainin mo pati balat. Usually, alam niyo, walang kakwenta-kwenta, yun ang may kwenta. Bibigyan mo kayo ng isang sample, Yung tingin mo, walang kakwenta-kwenta, nandun ang kwenta. Kumain ka ng sardinas, dilata o salmon. Di ba pag kumain ka, lalagay mo sa lalagyan, pag bibiyakin mo sa gitna, usually yun, bibiyakin Bakit mo binila? Tatanggalin mo yung skeleton sa gitna. Yung pinaka-spinal cord, di ba yun ang tatanggalin mo Tsaka yung ibang bito-bito kang itim, aalisin mo yun But inalis mo yung nandun ang lahat ng nutrisyon. Nandun ang lahat ng minerals doon sa spinal cord, tsaka doon sa kulay itim na inalis mo. Yung tingin mo walang kakwenta-kwenta, nandun ang kwenta. Yun ang meron value. Yung tingin mo walang value. Ganun ang Diyos natin Yung mga katulad natin, aba tayo, walang value. May value tayo sa Diyos. O isa pang sample, saging. Saging sabal, saging latundan, lakatan. Di ba pag tinanggal mo makikita kang parang straw? Hindi, yung tawag doon, yung humihiwalay na strip. Yung parang strip, tinatanggal natin yun, di ba? Huwag mong tanggalin yun dahil nandun ang lahat ng nutrisyon. Doon sa strip na yun. Kainin mo yun.
Ay hindi, yung balat, alam mo, masustansya din yan. Pwede mong gawing hamburger yan, ano? Lagyan mo lang ng konti-konting asin at paminta, palaman na yan. Ano pa yung walang kakweta? Yung appendix. Sinasabi ng mga nagpa-opera, patanggal mo na yung appendix mo para walang problema. Hindi nila, gagawa ba yun na isang bagay na walang kadahilanan o importanteng bagay? Hindi niya alam, yun ang pinaka-importanting part ng katawan natin, appendix. Kasi yun ang safe house ng lahat ng bacteria, good bacteria. Halimbawa, may diarrhea ka. Huwag kang iinom ng gamot sa pagtatae. Hayaan mo tumae. Meron solusyon ng Diyos dun, ilalabas lang yung dumi. Lahat ng toxins mo itatae. At yung lahat ng good bacteria pupunta sa appendix. Hideout nila yun eh. Kasi paglalabas lahat, pati good and bad bacteria, ang ilalabas lang ng Diyos doon, yung bad bacteria. Pupunta doon ng lahat sa appendix, pinatanggal mo. Eh di walang safe house yun yung yung mga inchik sa mamba. Walang safe house. Tinanggal mo eh. Kagawa ba ang Diyos ng isang bagay na walang napaka-important? Yung tingin mo napakaliit, yun ang meron. Marami pa akong sample pero okay na yun. Basta maging prayerful tayo mga kapatid. Lagi tayo mananalangin sa Diyos, lagi tayong hihingi ng awa. Pag nakita ng Diyos na humihingi ka ng awa, kaawaan ka. Pag nakita ng Diyos, lagi ka nagpe-pray, malulugod ang Diyos sa iyo. So yun ang susi eh. Bakit nagpakita si Jesus Christ ng prayerful life? Para malaman natin na ang prayer talaga ang napaka-importante. Bakit meron tayo ngayon every Thursday na prayers? At naipag-pray natin ng ang bawat presidente dito sa atin. Ipag-pray na rin natin ang ibang bansa. Kasi magkakaroon na ng economic o global na depression eh. Babaksak na ang ekonomiya, babaksak na ang dollar. Kasi ayaw nang tanggapin ng China at Russia yung US dollar. Yun yung petro money. Pag bibili ka ng oil, dollars ang ginagamit. Ayaw na ng China at Russia. Yun ang pinamalaking bansa. So maaaring bumaksak natin. Pag baksak ng dollar, baksak lahat ng bansa. So papasok ang Antichrist, so solve niya yung problema. Kasi genius to sa ekonomiya eh. Napakatalino nito at katiwa-tiwala siya. Sasakay siya ngayon sa Catholic Church. Kasi Catholic Church yung malaking komponan ng mananampalataya na nilirespeto ng buong mundo rin yan eh. Kaya magkakaroon na one form of religion, one form of government, a new world order, pamumunuan ng Antichrist. At bakit ayaw tumigil ng giyera sa Israel tsaka sa Gaza? Bakit? Kailangan kasi makubkub yung lugar na yun ng Israel. Magtatayo doon ang temple ni Solomon ang Antichrist. Kaya hindi titigil ang pagtaas ng oil. Hindi titigil ang inflation. Bawat bansa babaksak ang ekonomiya. Pero tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Tandaan niyo yan. 2 Chronicles 7:14. Kung ang aking bayan, pag sinabing bayan, iglesia, na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang mga magsasamang lakad, aking ngang didigin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So pagagalingin ng lupain. Alam niyo, susuportahan ng Diyos ang Israel, ang Philippines. Bakit? Si Manuel L. Quezon, alam niyo ba? Yung lahat ng yung mga refugee ng Israel noong araw, kinugkog sa Pilipinas yun. Kita ng Diyos yun. Tinulungan ni Manuel L. Quezon ng Israelites na tumigil dito yung mga refugees. Gagantihin ng Diyos yun. Ipipreserve tayo. Ngayon, pero kailangan ipag-pray natin si Bongbong. Si Bongbong Marcos. Kasi yan ang pinuno eh. Pag nasingitan yan, yari tayo dyan. Basta always pray lang. Meron naman tayo every Thursday, pinag-pray natin lagi mga duly elected officers. Mga kapulisan, kasundaluhan. Kasi nandyan ang power sa kasundaluhan, sa kapulisan eh. Kahit ng panahon ng mga emperor ng Rome. Si Caligula, bakit pinatayo? Ang pumatay ito, Praetorian Guard. Mga kapulisan at kasundala. Bakit? Evil siya, emperor eh. Evil ang pagkaano niya. Parang may topak nun si Caligula eh.
Ang pumatay sa kanya, yung gwardiya niya Praetorian Guard. Pag ikaw naging Praetorian Guard, antindi mo. Daig mo pa ang Mossad at CIA nung panahon na yun. Piling-pili lang yun. Kaya kung sino ang itayo nung emperor, itatayo nila. Kaya yun, pinatay si Caligula, pinalitan ng kapatid. Si Nero yata, mas mabagsik pa. Si Nero. Yun ang persecutor ng iglesia nung araw, si Nero. Pinapapatay niya mga Kristiyano nung araw, Ipinakakain sa leon, sa tigre, ipinapakot tapos sinusunog pa. Yun si Nero. Tingin nga nila, yun ang Antichrist, si Nero hindi. Itong generation natin to lalabas. At lalabas lang ang Antichrist pag nag-rapture na. Hindi pa wala pang nakakaalam kung sino ang Antichrist. Kaya maniniwala ang Antichrist ito. Ang Antichrist ito, hindi pa lumalabas. Paano lalaman? Parang kaligtasan. Nabubuhay tayo sa kaligtasan through hope. Hindi pa tayo nakakatulan Paano mo malalaman nasa langit ka na? Pag nandun ka na sa langit. Kaya pag may hinihintay kayong isang bagay, at gusto mo bilhin na agad, wala ka pang pambili. Hintayin mong may pera, tsaka ka bumili. Wala pa yung pera, bibili ka na. Huwag mong mukhang gago ka niyan. Nasa lock yun Sabi kung ikaw magtatayo ng isang bahay, maupo ka muna. Tingnan mo yung budget mo. Gumawa ka ng magtawag ka ng architect at engineer, tingnan mo yung ipagagawa mong bahay, sapat ba yung budget mo? Kasi pag hindi sapat yan, pagbibigaan ka ng mga tao, nagpatayo ng building yan, alam mo? Hindi marunong tanga yan. Walang budget, nagpatayo ng 4-story building. Pambunggalo nga lang, hindi pa kaya. Pagtatawanan ka ng mga tao. So hindi pwedeng ipagmalaki mo isang bagay, hindi mo pahawak. At tulad nung sabi noon, huwag kayong magyabang kung kayo papunta lang sa laban. Ang magyayabang, yung naguhubad na ng kanyang uniforme. At pag naghubad ng uniforme yun, puro peklat yun. Puro tama ni Satanas yun. Kasi yung lahat na nakikipaglaban, imposible wala kang peklat. Pag tayo mga Kristiyano, marami tayong peklat. Yun ang magpapatotoo na tinitirahan ni Satanas. May mga peklat. Pero hanggang peklat lang siya. At siya yung demonyo talaga na walang kapag-apag-asa. At nasa huling panahon na talagang gigiyarahin na ang Israel. Matatalo ang Israel, maalipin sila ng 7 taon. Yung first 3 years and a half, gagawa ng mabuti ang Antichrist doon. Yung remaining 3 years and a half, tatayo na siya sa Temple of Solomon. Iaanor na yan, siya ang Diyos. Kaya sabi, yung nasa bubungan, huwag nang bumaba Kawawa nagpapasuso ng bata nung araw na yun. Kasi yayariin sila ng Antichrist lahat. Kahit saan ka nandun, nakakanapin ka. Hindi natin alam, baka mga AI na gamit mo, mga robot na AI. Hindi natin alam yan. Pero papunta na tayo dun Nadidevelop ng todo AI. Napanood ko nga yung Atlas kay Jennifer Lopez. Pagsasanibin yung AI at saka tao. Ikukumbine sa tao yung AI. Sino mananalo sa iyo? Human ka na may AI, artificial intelligence, artificial intelligence, perfect gumawa yun. Ang human, hindi perfect pagsasamahin. Yung imperfect tsaka perfect. Pag na-develop nila yon, meron ng mga universal soldier ang Antichrist. Katulad ng labas ni yung universal soldier. Yun ang soldier ng buong mundo. Meron na doon, one form of religion, one form of army, universal soldier. Kasama ng AI. Pwede yun. Kasi yung nanonood tayo nung araw sa mga pelikula, di ba? Yung napapanood natin nung araw, parang imposible, pero ngayon meron na Nagsisimula sa sine, ang mga nakikita natin. Pero nagaganap na. Pero magaganap na, wala na tayo. See to it na talagang ma-prayerful ka, nagpe-pray ka lagi, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen.